Sa pinakatimog na dulo ng Palawan, may isang paraiso na tila hindi nadadampian ng modernong panahon. Isang grupong binubuo ng mahigit 30 isla na may tagong yaman ng kalikasan at kasaysayan. Dito mararanasan ang tunay na ganda ng Pilipinas. Mula sa puting buhangin, malinaw na dagat, ito ang Balabac. Ngunit higit pa sa tanawin, ang Balabac ay may kasaysayang malalim. Bahagi ng sinaunang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia na naging tahanan ng mga katutubong Molbog. At sa video na ito ay samahan kaming libutin, pasyalan ang pinakamagandang isla ng Balabac, Palawan. Mag-swimming kasama ang mga pawikan, starfish at mag-enjoy sa mga sandbar. Malaysian product to. Powder na powder, oh. Ayan, oh. Pero bawal daw i-touch. Ito, nakikita ko lang ito kay Gio. Oh. Ayun, nandito na tayo. Talagang marami po ditong niknik. Ayan po talaga ang hindi mawala-wala talaga kahit ganyan po kaganda yung sunset dito. sa pinakamaganda na puntahan natin. Ito ang 4 na araw naming pananatili sa Balabac, Palawan. Tara, samahan nyo kami sa aming adventure na ito. Simulan natin ang video. Good morning guys! Ayan, nandito tayo sa Puerto Princesa City. Time check, it's 2 o'clock ng umaga. So hinihintay na lang namin yung van dahil ngayong araw babiyahe tayo mula dito papunta ng Balabac, Palawan. So nag-avail kami ng tour package which is okay na yung lahat, naka-arrange na po. Susunduin na lang kami dito ng van and then papunta tayo ng port ng Buliluyan. And then mula doon, tatawid naman tayo papunta sa mga island ng Balabac. Dito po kami nag-arrange ng package which is nasa 12,700 lahat yon. Ang in-avail namin is yung tour package na kasi yung biyahe nun mula dito is aabuti ng 5 to 6 hours. At isang excited ako doon is yung Unok Island which is yung island na yun is nakita ko kila Gio nung mga kasagsagan nila ng vlog dyan sa Balabac, Palawan. Alright, so hintayin na lang natin yung van and then update ko kayo later. Ayun, goods to go. Let's go. Alright. 2:30. Guys, time check 3:56 ng umaga. Breakfast na daw kami. Ito yung panahon natin ngayon guys. Umaaraw pero umuulan. Bali 7 AM nandito na kami. Hinintay lang namin yung ibang mga magtutour din. And then ngayon sasakay na tayo dito sa ito daw yung speedboat nila. Guys, dito na tayo. Double check po natin yung mga bag po. Let's go. Aroy! Ontog. Wow, ang linaw ng tubig ah. Wow, white sand. $10 lang ata tayo. Ha? Oo, 10 lang. So bale, lilipat tayo ng bangka. And every bangka, mayroon daw 10 packs.
Ay mo na kayo. Hello. Ganda dito. Dito pa lang sa port na to. O dito sa Bangkalaan. White sand na. Elizabeth. Alright. So diretso na tayo ngayon sa island hopping. Ang unang pupuntahan natin, sir, ay Patawan ba, Jay? Patawan. Patawan. Patawan Island. Boss, ilan yung capacity nito? 14. 14? 14 14 packs. packs. Pero 10 lang tayo. Would like to welcome you all aboard. And my name is Louie. I'm your tour guide. And our boat crew, Edwin. We have 3 islands today. The first one will be Tangkahan Island. Our travel time going there is more or less 25 minutes. And the second one will be Patawan Island. And the last one is our base camp, Siksikan Island. Norma Beach, Tangkahan Island. Guys, ito na yung ating first island, ang Tangkahan Beach. Kasi huwag ka magtataka. Yan, buti na lang umaaraw. Napakalinaw ng tubig. Saan tayo? Ito, pakita ko sa inyo yung buhangin. Ito, buhangin dito. White sand. Ayan. Buti na lang umaraw. Ayan, ganyan kakalmado yung tubig ngayon. Kanina nakakita tayo ng maliit na turtle, bandang gitna. Ayan, ganda. Sobrang tahimik. And then yung nyug dito, ganda na effect, guys. Oh. Ayan, doon kayo magpipicture. 1, 2, 3. Isa pa po, ganyan lang po, ganyan lang. 1, 2, 3. Nice. Nice. Kakain muna tayo. Dito na rin yung lunch natin. And then punta tayo sa next island natin. Tahimik dito. Ano pag walang turista, no? Yun, oh. May kanin, may alimasag, adobong, chicken. Sa tour package na ito, kasama na rin nga pala yung mga pagkain. Mula breakfast, lunch hanggang dinner. Ate, kakaiba yung flavor ng coke nyo, ah. Kaibang flavor. Saan po binibili yun? Malaysian product po yun. Ah, Malaysian product talaga. Pakita ko lang, ah. Sige po. Guys, yung coke dito. Ay, wala nang coke. Ah, pati itong mga ano, Royal. Sasa. Royal ano po yan eh. Philippines to. Ah, Philippines. Ito, Sasa. Ano to? Seasons. Ito. Malaysian product to. Soya beans. Pati yung tubig. Ito. Yan. May Ah, so guys, ito galing to Malaysia. Bakit po sa Malaysia? Ba't sa Malaysia? Hindi po, dyan may transport po kasi galing Malaysia. Dyan lang po yung sa dulo. Ah, yung island dyan. Galing Malaysia yung mga ano, mga product nila. Hanap sila. Yung mga ganyan po, manghuan, mga ganyan. Ay, ano na po ito? Philippines. Philippines na yan. So yung coke lang, soft drinks. Mga Ah, soft drinks lang. galing. Kaya pala ibang lasa, no? Bali po ma'am, yung next island natin po ayun po. Anong island ngayon, kuya? Patawan Island po.
More or less 20 minutes lang travel. Welcome po sa Patawan Island. Ito yung second island na pinuntahan natin ngayong araw dito sa Balabac Tour Package natin. At tingnan nyo kung gaano kaganda. Woo! Dito sa part na to para siyang naked island. At ang lawak ng buhangin dito. Ayan. Pakita ko sa inyo yung buhangin guys, kung gaano kapino yung buhangin. Ayan o. Grabe. Sobrang pino ng buhangin. Ayan, medyo basa-basa lang yung buhangin kasi umulan kaninang umaga. Pero sobrang pino niya. Ayan. Tingnan nyo. Ngayong araw, ito yung pinakamagandang island na napuntahan ko. And then pwede mo siyang ikutin mula dito, paikot yan. At Korting Dolphin daw po siya. Kaya tinatawag din siyang The Dolphin Island. Ayan. Ito naman yung dagat. Clear na clear yung tubig. Ayun oh. Kita natin yung ilalim mula dito. Tara, swimming muna tayo. Grabe ang linaw ng tubig. Uy! Grabe, parang tubig sa ano, sa mineral. Tara, sisigit tayo. Ito yung isa sa pinakamaganda na puntahan natin. Though, dalawa pa lang naman yung napupuntahan natin ngayong araw. Ito yung pangalawa. Ganda dito. Ano pa yung Sayang wala tayong gaggle. Google. Alright. Kala ko naman napakalayo mo na. Patawan Resort. Yung pala kaya pala siya mukhang dolphin. May parang nguso pa oh. Ano to? Pinya to, pinya. Yung mga puno dito, ang tataas ng ugat oh. Parang bakawan. Ito, nandito pala yung toilet. Tapos designated smoking area. Then dito tayo bibili ng shake. Ito yung toilet nila. Ito pala eh. Anong flavor? Next destination, ang Siksikan Island, ang ating magiging base camp. Almost 1.5 hour mula sa Patawan Island patungo sa Siksikan Island. Ang nakamamangha sa biyaheng ito ay ang napakabanayad na karagatan.
po sa Sixican Island. This is our base camp. Actually po, this area is docking area. Accommodation po natin is sa kabilang side po. Mga 2 minutes. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa Sixican Island, which is ito yung ating base camp. So naglalakad kami papunta dun sa pinakang site. Maliit pa more. Hello guys, welcome to Sixican Island. My name is Manman. Bigyan ko lang po kayo ng short orientation and briefing para sa ating simple policy and rules here dito sa isla at yung accommodation po. So first of all is our electricity. It's only from 6 o'clock in the evening to 7 o'clock in the morning. So basically overnight po tayo and powered lang po tayo ng generator. So hindi ko po kayo na-allow na gumamit or mag-charge anything na 400 watts and above. Hair dryer, hair blower, worst is coffee maker, flat iron, pati yung plancha po sa buhok, wag niyo pong gagamitin yan, mag-blackout po yung buhok ka. But your phones, power banks, drones, laptops, walang problema po yun, pwede niyo po i-charge. And then next is ating comfort room, common for all, 3 toilets, 3 shower rooms, additional dun sa may unahan, 3 toilets and additional 2 shower rooms. So wala po tayong hot and cold electric shower bidet, tabo balde lang po tayo. Alam niyo naman po lahat yun, diba? Pinay. Tapos, kung magtututbrush po kayo maliligo, mas maganda kumuha ng tubig dun sa 3 drum na naka-elevate sa ground, nakapatong sa kahoy, may gripo. Kasi po yung maliliit na malapit sa may pintuan, may kalatan po yan, so good for rinsing and flushing lang po ng toilet. Next, yung ating mini store, may maliting sari-sari store dyan din yung buko. Beverages, alcohol. So, it will close at exactly 10 o'clock in the evening. So, kung may kailangan po kayo, before 10, punta na lang po kayo. Ang liit no, para siyang payong na parang yung lagay ng cupcake. Oo, yung cupcake molder na maliliit. Guys, ito yung maliliit na jellyfish dito sa Sixican Island. Hindi naman daw siya poisonous pero Makati lang. Maliliit to. Parang cupcake na maliliit na. Oo nga eh. Mahawakan. Mga ganito sila pag baby pa lang. So ngayon, hindi pwedeng maligo dito kasi marami, ang dami nila. Ayan, nasa pangpang hanggang doon sa gitna, meron. May ano sila. Pakita ko yan sa dagat para makita nyo kung gaano karami. Ayan oh, parang mga bunga ng puno oh. Ang dami. Ito nangagkamatay na iba dito. Pero ayan, nakahilera sila oh. Yan, nakapila yan. Hanggang doon sa gitna meron. So hindi kami makapagligo dito ngayon. Mga 2 days pa bago maubos to lahat. Nadadala daw to ng current papunta dyan sa pangpang. Hindi nila din alam kung saan nagmula eh. So eto yung tutuloyin natin ngayon. Pero naka-reserve sa amin is tent. Nag-upgrade lang po kami sa A house, which is nag-add kami ng 200 pesos each. So yung mga A house is good for 2. Bali 400 yung i-add namin. Pakita ko sa inyo yung A house. Mas comfy kasi dito at saka mas malamig. Yan, eto siya. So meron tayo dito ang bed. Yan yung bed. So yung electric pa natin, yung electricity is alas 6 pa ng gabi hanggang umaga. Yan. Siguro pwede mag-add ng bed dito. Pag kung sakali mga 4 kayo. Ito pala yung buhangin dito. Ang pino rin ang buhangin dito. Malapulbos oh. Yan guys oh. Ba't mo dyan nilagay? Guys oh. Ito yung buhangin dito. Malapulbos oh. Ganun siya kapino. Yan. Oh. Tara guys, ikot muna tayo dito sa Sixican Island. Marami sila ditong A house. Nasa 13. So lahat ng A house guys, mayroong 2 bangko. Then lagay mo lang dito sa harap ng beach. Tambay ka. Pagmasdan mo tong dagat. Kaya mas pinili namin mag-upgrade. Ano kaya to? Ah, dito yung mga ano, daing. Dito siguro nila binibilad yun. Mukhang dito nila binibilad yung mga isda. Or pwede rin dito ka maligo sa ilalim para ano, hindi mainit. Bukod nga pala sa A house o TP house, meron din silang mga open cottage. Wow, may ganito pala dito. Sixican. Ano to? Palawan 2025. Ito, dito pala meron silang free coffee. Tara, kape tayo. Habang umiikot, free lang daw tong coffee dito. Timpla tayo.
Alright, pre-coffee. Habang nakatambay dito sa tabing dagat. Kahit mainit ang panahon, Pinoy eh. So, pakita ko naman sa inyo yung tent area guys. Which is ito talaga yung kasama dun sa package namin. So nag-upgrade lang kami. Which is 200 per head. So dalawa, bali 400. And ito po yung tent area. Ito pa pala, marami pa pala dito. Yan, so ito yung tent area. Meron pa dito. Yan. Maliwalas naman pala. So kanina kasi, hindi siya nakarolyo. So sabi namin baka mainit. And then, beach front din. Yan, so press ko yung hangin. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ito din pala guys, meron sila ditong kayak. Pwede kang maglaro ng volleyball. Ito dito, pwede kang tumambay dito. Ang daming pwedeng tambayan dito. Alright, so maaga tayo makakapagpahinga ngayon. And then tomorrow, maaga yung island hopping natin. Nasa 3 yung pupuntahan natin. So tomorrow, sa Unok naman tayo mag-overnight. Yun daw yung maganda yung sunset at saka yung sunrise. Kaya mas pinili namin mag-Unok na lang. Mag-add lang ng 1,500 per head. So 3,000 yung inad namin. Dito nga pala meron din silang wifi. Kaya lang doon sa area namin, hindi umaabot yung wifi. Kaya dito tayo tatambay para makakunik tayo sa wifi. Free na yun. Meron pala signal yung Globe. Kaya lang, 1 bar lang. Medyo mabagal. So ito yung hapunan natin ngayon. Meron tayo ditong pork chop, gulay, tapos fish fillet. Wow. Meron pa, ano pa yan? Fish fillet. Fish fillet ulit. Ang dami na naman ah. Grabe. Meron talaga sila para naging busog. Yung kanina pagkain namin halos pang 20 packs eh. Kahit 10 lang kami. Ang dami sobra. Tapos ngayon eto na naman oh. Laging birthday ah. Thank you. Shout out sa Camp Malaya. Salamat po. Salamat. Ayun. Ayan, dito nga pala guys, may mabibili kayong mga pagkain, sabon, tubig. Ayan, dito kayo bibili. Ayan. May Toblerone pa. Kompleto pala dito, no? Oh. Ayan. Fish crackers. Tayo for today. So, nandito pa rin tayo ngayon sa Siksikan Island and this is our day 2. So ngayon pupunta tayo ng
Tatlong island yung pupuntahan natin ngayong araw. Pero bago yan, hiram muna tayo dito ng mga fins, snorkeling, goggle. Yan, meron kayong marerentahan dito. May mga fins, may short, may long, and then may mas long pa. Ang problema, hindi tayo marunong gumamit niyan, babe. Kahit isa lang. Isa lang? Try lang, no? Ano kaya kung maiksi lang na ganito, no? So, 250 yun sa taas, 100 yun sa baba kasi mas maliit to, parang pambata. O nga, no? So, ibig sabihin pala guys, halimbawa, nag-rent kayo ngayon, tapos nag-overnight kayo sa Onok Island, ang magiging bayad nyo dito is 2 araw. So, bale, 250 isa, 500, 1,000 yung snorkeling, tapos itong fins, 300 kasi 2 araw. Didikit lang ako, kuya. Mayroon pa po. Baka meron pa po. Pwede po kami makahingi. Guys, sabi ni Kuya Luigi, yung Malaysia daw na bundok, kitang-kita dito pag maliwanag. Dito? Ha, pag maliwanag yan. Maliwanag naman Hindi po, what I mean pag hindi wala masyadong ulap. Pakita ko po sa inyo. Malaysia na yon. Opo. Tapos yung ano nga to? yung huling island dito na malapit sa Malaysia. Anong pangalan ulit? Mangsi Island. Mangsi Island. Tanaw daw dito kaya lang medyo maulap. Pag talagang clear na clear, kita. Malapit na tayo sa Malaysia kasi yung product nila, yung Coke, tsaka yung ibang mga product nila is Malaysian. Kahit dito sila bumibili sa bayan ng Balabac, yung ibang product is galing sa Malaysia. Mostly lahat daw ng product nila galing sa Malaysia. Yung weather nila depende sa moving ng coconut. Ayan. Pag coconut moving, windy. Pag coconut still, calm. Pag wet, siyempre, rainy. Pag dry, sunny. Pag imbis, nagpapag pala dito. Nagpapag dito? Talaga? Pag wala ng coconut, siyempre, typhoon. Guys, ito yung bangka natin. Bale, dito nagdadak yung ating bangka kasi mas malalim dito. And then, yung ibang kasama namin ito, iba na yung kanilang bangka. May second floor, ang ganda. Mas malaki. And then, mas malinaw na at saka mas malinis na yung tubig ngayon. Wala na yung mga maliliit na jellyfish. Ito, may natitira na lang na isa. Pwede na tayo maligo dito. Last day maliligo tayo dito. Kitang-kita mo yung ilalim ng dagat. Malinis din yung tubig. Kuya, yung ano na yon, yung jellyfish na yon. Yung mga yun, delikado yun? Wala rin daw. Hindi Makati sir, yung Makati lang sir, may gaway. Yung mahaba. Oo, may galamay. Etong mga to, okay lang yan. Guys, napakalinis mineral. Sarap mag-snorkeling. Kitang-kita ilalim, Ay, wow. Malalim na pala dito. Guys, sobrang linaw ng tubig. Mali ka ng boat. Tingnan nyo naman yan. Kitang-kita nyo naman siguro. May mga starfish doon, jellyfish, pati mga coral, mga isda. Sobrang linaw. Islands today. The first one will be Kandaraman Island. Kandaraman tayo ko. Kandaraman po. And then Starfish, Sandbar. And Nasubata Reef for snorkeling and diving. The last one will be Onok Island. Doon na rin po tayo mag-lunch. Sa Onok Island? Mabilis na pala tayo. Opo. Tapos all day na po tayo doon. Wow. Ang lalim. 360 yan, 360. Pero magbubuhat na kayo. Grabe, lalim. Lalim. Right guys, ito yung ating first island for today, ang Kandaraman Island. Halos kahawig lang siya nung kahapon. Ito yung mga A-house nila dito. Yung ibang agency daw, dito sila nagka-camp.
Gusto ko picture. Naka-flipper na ba yan? Para 360 lang. Ito yung kabila ng isla. Mas maganda yung kahapon. Yan. So dito natatanaw natin yung second destination natin ngayong araw, yung Starfish Sandbar. Kaya daw walang sandbar ngayon kasi high tide. Guys, nandito tayo ngayon sa Starfish Sandbar. Puntahan natin yung mga starfish. Napakalinaw ng tubig, oh. After ng Starfish Sandbar, dumiretso na tayo ng Nasubata Reef, kung saan dito naman tayo mag-i-snorkeling para makita ang ganda ng ilalim ng karagatan ng Balabac, Palawan. 10 feet daw yan pero kitang-kita natin yung ilalim. Walang pating dito kaya? Wala, sir. Wala. Buhaya, wala rin. Ang linaw. Tapos, dito sa part na to, nandyan po yung Onok Island. Nasa 15 minutes lang daw. Magkakalapit lang. Grabe, wow. Lido. Oh, may design pa. So dito na tayo kakain kasi inabutan na tayo ng 11:30, 11:40 ng tanghali. Though 15 minutes lang yung Onok Island, pero mas pinili namin dito na lang kumain. Sabay na kayo, kuya. Tara, tayo. Sabay na tayo. Pag hindi yan maubos, hindi tayo alis dito. Si kuya, nag-morning ka doon. Birthday kasi lang lang kapita natin. Ayun, oh. Happy birthday to. After nating mananghalian ay dumiretso na tayo sa Onok Island. Bago nating marating ang island na iyon, ito yung sasalubong sa inyo. Ang kalmado at malamirror na karagatan. First time ko nga na-experience to, kaya manghang-mangha ako. Kung iyong pagmamasdan,
Tila hindi gumagalaw ngayong bangka sa sobrang kalmado at payapa ng karagatan. Wow! Well, parang mas masarap dyan, kuya. Mababa pa yung tubig dito. Ito na yung pinaka-low tide. Hindi na kayo makapasok pag ganun. Okay, guys, andito na tayo ngayon sa Onok Island. Part na siya ng Onok Island. Papasok pa lang. Grabe, napakaputi na ng buhangin. Tsaka sobrang lawak. Kaya dito ang babaw na. Siguro hanggang tuhod, hanggang bewang na lang to. Tuhod lang. Ha? Ha? Tuhod? Hanggang tuhod lang. Doon tayo pupunta. Hello! Pawikan, oh, ganda. Wow! Kuya, pwede ba tayo mag-snorkeling sa gaya? Grabe. Guys, welcome to Onok Island. Welcome to Onok Island. Ayan, nandito na tayo. Time check, it's 2 o'clock ng hapon. So low tide daw to. Mas bababa pa ba to, kuya? I think opo. Ah, mas bababa pa to. Ayan, so doon tayo sa cottage na yun. Meron silang 1, 2, 3, 4. 4 na cottage. Ito nakikita ko lang ito kay Gio. Ngayon, nandito na tayo. No coke, please. Powder. Hello na. Guys, welcome po. Dito na tayo ngayon sa Onok Island. Ayan, medyo pinababa lang natin yung araw. Time check, it's 3:40 ng hapon. Ito yung walkway, guys. And then, ito medyo familiar sa atin to kasi ito yung tinuluyan nila Gioong. Dito sila tumira ng almost 3 months kung hindi ako nagkakamali. Ayan yung tangke na yun. Ito, tapos dito sila tumatalon pag naglalagay ng kayak. Diba? Napaka-memorable nito. Ito, nakikita lang natin to sa vlog nila. Ngayon, nandito na tayo. Ayan, medyo nag-high tide na. Kanina, yun yung sandbar. Mas malawak yan, pero pa-high tide na. So, maliligo na tayo. Punta tayo sa giant clams. At saka, yung mga turtle, puntahan natin habang low tide pa. Ano yan? Ano meron? Turtle? Andyan siya? Wow! Ay, oo nga, no. Kumakain siya. Ay, ang lapad. Videoan mo, malapit lang ako sa kanya. Malapit ka pa, ang lapit na nga natin. Oh. Pwede ko nga hipuin oh. Pero bawal daw i-touch. Sisisid ka pa.
Ang babaw lang. Para kunyari malalim yung Kasi isusid ka. Bait, no? Saan kinakain nila yung grass? Feeling celebrity din itong mga ako eh. Pawikan eh, parang celebrity. Ang laki niya. Picture lang din. Oo. Kanina hihinga siya. Oo, hihinga yan. Guys, so makikita mo na kaagad yan. Hanggang tuhod lang. Yung mga kasama natin. Papunta tayo ng Giant Clams. Let's go! May turtle dito kaya lang hindi gumagalaw. Hindi ko natutulog. Grabe lalaki ng giant clams. Clams ba? Clams. Guys, nandito na po kami sa aming tutuluyan, which is dito kami maglalagay ng tent o dito nilagay yung aming tent. O dito tayo magpapalipas ng gabi. Camping tayo ngayon. Hello! Ito mga kasama natin. Yan. Sila po yung mga kasama natin. And then yung ibang grupo dito, mas malaking tent. Pwede mong ilipat yung tent kung sakaling nainitan ka. Pwede mo dito ilagay sa harap ng beach. And then yung iba nandun sa dulo pa. Kung gusto mo naman mag-avail ng mga Nipa hut o yung A-house nila, dapat magpabook kayo ng advance, at least 1 month. And then meron pa sila dito, yung dome type. Mas malaki yan. Hindi ko lang sure kung ilang capacity. Inquire na lang kayo sa kanila. Pero dapat daw po mas advance siya ng 1 month. Eto guys yung dome type nila. Beachfront. Kaya lang may tao eh. Hindi po yan aircon kasi generator lang po yung gamit nila dito para magkaroon ng kuryente. And then ayun yung bridge. Doon maganda magpicture. Mamaya magpipicture tayo doon. Lalong-lalo na yung sunset at saka sunrise. Maganda yung kulay nung araw. Medyo gold. And then mas pinili po na mag-overnight dito. Nag-add lang tayo ng 1.5. And then yung 1.5 na yun, pinakang entrance fee lang talaga dito sa Unok Island. Lahat po pala ng pumupunta dito is may entrance na 1.5. And then sila kuya, dala nila yung mga tent na gamit namin ngayon. Pero on the original plan, dapat balik tayo doon sa base camp. Pero nirequest namin na dito kami mag-overnight para masilayan natin yung sunset at saka sunrise bukas. Tara, ikot ko pa kayo dito kung ano pa makikita natin dito. Then magcha-charge din pala kami. Meron silang designated area para makapag-charge o mag-charge yung mga equipment nyo, mga cellphone, mga drone, mga camera. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na isa pang mga tent kung saan pwede kayong mag-rent o pwedeng ito yung piliin nyo. Mas pinili namin doon kasi mas presko. Dito kasi medyo dikit-dikit sila. Ayan, wala rin pong electric pan yan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nga po pala yung CR and then meron din CR dun sa kabila. And then yung kanilang tubig dito is meron silang galing sa deep well. And then yung sa CR naman is tubig dagat. Time check, it's 5:39 PM. So dito kami magpipicture-picture.
Grabe. Guys, ito pala yung worth it dito. Yung kanilang sunset. Napakaganda. Grabe, panalo. Time check, it's 6:35 PM. Ganyan po kaganda yung sunset dito. So, since it's 6:35 na, binuhay na nila yung generator. And then dito tayo nakapagsaksak ng ating mga devices. Papakita ko sa inyo. Dito tayo, pasok tayo sa loob. Ito may mga room pa dito. Kaya lang, paunahan din dito. Dapat makapagpabuka in advance, mga 1 month before. Yan, marami siyang room. Yan, may electric fan. And then dito po tayo nakakapag-charge. So nagcha-charge tayo ng drone. Ayan, dami nakasaksak ko. At ito yung loob guys, pakita lang sa inyo. Ayan, may mga naka-check-in kaya hindi na tayo papasok. So gumagamit sila dito ng generator at saka solar. And then dito sa side na to is... Hello po, tulugan din. Bangkero po. Ang mga bangkero, dyan kayo. Apo, dito po. Ito, nakita ko lang to, Giyong eh. Apo. Itong spot na to eh. Yung tira ni Giyong. Yun no, mukhang sinigang yan kuya. May sabaw ah. Eh, laking isda oh. Ano isda yan? Ito palang kulay green na to, yung kubo na yan. Para lang ano yan, kainan, tambayan, mga maliligo dito. Pero kung sakaling wala ng guest and then mainit dun sa tent natin, pwede tayong lumipat dito. O pwede rin dun sa mga gilid na upuan, pwede rin dun matulog. Piling vlogger kuya. Oh. Pwede po mag-i-sticker? Yung sticker ko kuya nandun sa bag. Bukas na no? Sige po. Anong pangalan mo? Cyrus po. Cyrus. Shoutout kay Cyrus. Taga rito ka? Ano po? Siksikan. Siksikan. Kamalaya ka rin. Ayun. Ito. Ako natupina. Natupina. Ayan. Sa YouTube at saka Facebook yan. Ilan ba? Salamat. Ito ang pagkain natin ngayong hapon. Meron tayong sinigang na... Ano isda to kuya? Wow. And then meron tayong inihaw. Inihaw na malaking isda. And syempre meron tayong pork chop adobo. Tapos dito tayo kakain. Ayan, ganda ng view. Let's eat. Good morning guys. Time check. It's 5:54 na po ng umaga. Ayan, so dito na tayo natulog guys. Dito na po kami natulog. Katabi nitong kubo kung saan tayo kumakain at saka yung hallway. So from dun sa ilalim ng puno kagabi, lumipat po kami dito dahil sobrang init. At kahit pala dito mainit din. Pero pag sa labas, halimbawa doon sa duyan na yun o sa bangko na yun, mas mahangin o mas malamig. Pero pag sa loob ng tent, halos pagpawisan ka na, gigising ka na, basa yung likod mo, pawis ka. Ganun din yung naranasan ng mga kasama namin doon. Hindi rin sila nakatulog na maayos kasi nga, sobrang init. Yung iba naman lumipat po dito sa yung cottage na yan para mas malamig. Yung iba naghamok, yung iba doon sa upuan, yung iba doon sa lamesa. At yun yung expect nyo doon guys dito na masasacrifice yung inyong pagtulog, yung comfort nyo. Pero I suggest magbaon kayo ng mga hammock or di kaya mga electric fan. Eto, maganda naman yung pwesto natin. Yun lang talaga mainit. So beach front tayo, pero ganda ng view natin. Ayan, maaga silang naligo. Kasi nga yung iba din hindi makatulog at sobrang init. So siguro mga alas 8 kami magta-take off dito. At 7 AM, kakain na tayo, breakfast tayo. Guys, grabe yung buhangin dito. Napaka-pino. Pinong-pino. O nga pala guys, isa pang problema dito. Hindi naman siya actually totally problema, pero para sa mga hindi makakatulog ng medyo may kaingayan, kasi yung generator nila nandito lang sa may kubo na to, which is malapit yun doon sa mga tents. I suggest sana na mas ilayo-layo pa yung generator para hindi siya ganun kaingay.
Grabe, hindi ako makamove on sa buhangin guys. Oh, powder na powder oh. Parang alam mo yung Ayan oh. sinala. Oh. Naiiwan sa balat ko oh. Yun oh, breakfast for today. A la carte tayo ngayon. Sinahin ko lang po yung... Lakad. Okay, lakad. Ikot. Taas kamay. Lamig. Ganda lang kulay ng tubig oh. 8:30 ng umaga. And then umulan guys. At ganito siya kaganda. Mas lumabas yung kulay white. So enjoy muna kami mag-swimming, mag-picture. Ayan, may rainbow. Rainbow. Maganda yung drone ngayon. Wow. Hindi tayo makapag-drone na ambon eh. Muulan. Grabe puting-puti guys oh. Dito tayo sa ilalim ng tulay. Wow. Woohoo. Solid. Ganda. Ayun na, umaaraw na. Mas na-enjoy natin ngayong araw ah. No? Tapos yung tubig. Nakakita ka na ba ng pawikan? Hindi pa? Ito yan oh. Pawikang negro. Enjoy muna kami dito habang hinihintay namin yung bankero tsaka si Kuya Luigi. Nagliligpit pa sila ng tent. And then naghuhugas pa si Kuya Luigi. Kakakain lang kasi namin. And then mamaya ang pupunta natin island ayun. Tanaw mula dito nasa 1 oras daw mahigit. Tapos diretso tayo mamayang hapon sa ating base camp. Enjoy muna kami dito. Let's go! Okay po. Good morning and welcome to our day 3. So today we're going 3 islands. The first one is will be Punta Sibaring. You can call Picnic Island because there's a lot of sunlight there. Ayun na yun. And the second one is Masalangan Sandbar. So kahapon po nakita po natin yung sandbar po dito ng tanghali. Kailangan po tanghali na sa sandbar. Then the third one is snorkeling spot. It's nearby our campsite. Oh, lagi. Dito na tayo guys sa Punta Sibaring, which is tinatawag din nilang Picnic Island. Kaya lang inulan tayo. Ito daw yung may pinakamahabang beach dito sa Balabac, Palawan. Tsaka ito daw yung may pinakapinong hangin. Woo! Papunta dito si Baring. Ang init na tubig. Sobrang pino niya. Bumabaon yung paa mo. Guys, so yung buhangin, no?
Tingnan nyo, nagiging pulbos. Kaya worth it pala talagang puntahan to. Kahit na sinasabi nila na maraming niknik. Pero pag nagbabad ka naman daw sa tubig, wala. Hinahanap nga namin wala naman eh. Huwag kayong matatakot doon sa niknik. So far wala pa naman, siguro dahil umuulan, no? Ganda nga dito mag-overnight eh. So dito kami magla-lunch. Time check, it's 10:57 ng umaga. Yung background mo, sobrang puti. Tapos mga pine tree. Lunch for today. Wow. Ay, sorry. Video mo. Okay. Kain tayo. Guys, ikot ko lang kayo dito. Meron sila dito mga cottage gaya nito. And then meron sila ng mga kubo. I think pwede mag-overnight doon. Ito, tindahan nila to. Tingnan natin kung ano mabibili natin dito. Magandang hapon po. Oishi. Philippines yan. Opo. Alam, Malaysia. Magkano po yung ano dito, mga kubo? Saan po? Yung nandito pong kubo. Ay, Pinaparentahan po yan? po. Magkano po yung ganun? Wala po kasi ang ano namin dyan, yung tulog lang po, 350 per head. Bali, ang isang kwarto yan is 3 ang pinakaano yan. 3 tao po. Magkano po entrance fee? 150 po sa 150 Pilipino. per head. Opo. Sa Pilipino. Opo. Ano pag banyaga? Yan po. 1 to 50. 250. Opo. Mas mahal. Mas mahal po ng konti. Kasi dollar sila, no? Bakit po punta sa Biring? Ay, si Baring. Oo, punta sa Biring. Kasi ito, yung unang nag-open ito ay taga Spain. Kaya yung, di ba, yung salita na ano, yung punta. Punta. Oo. Ayun ang ano niya, yan. Spanish. Spanish po ang nagbibigay kasi ng ano ito. Ng pangalan. Pangalan, o. Kauna-unahan din na naging tour guest dito talaga yun siya. Taga ibang bansa pa talaga, no? Siya po ang Siya naka-discover nito. siya po ang talagang nagano dito. Anong year po kaya yun? Ano po? Ano tayo ngayon is yung 2016, taon 2016. Talagang marami po ditong niknik. Ayan po talaga ang hindi mawala-wala talaga kahit tan talaga. Yung dito talaga. Dito sa lugar na ito. Ayan ang medyo problema namin kung minsan yan. Sa tingin niyo po, bakit po kaya maraming niknik dito? Ay siyempre po may mangrove. Yan po ang kasi yan ang binabayan talaga. At saka isa itong buhangin. Ito talaga naririyan sila, kinakailangan kasi yan na nasusuyod araw-araw yung buhangin ganyan. Ay kung nung una sigurado nung hindi pa namin na-cultivate na ganito ito, pero mas marami po. Ay ngayon po parang sinusuyod nyo, parang kaya nawawala na sila. Araw-araw kasi yan, inaano namin yan. Nakalaykay. So yung niknik po sa ilalim ng buhangin o sa buhangin talaga? Sa buhangin po talaga yan sila. Tapos yung kasang halimbawa ay kung yung mga katulad yung inano ng dagat, yung katulad ng seagrass. Apo. Yan. Yung kinakain nila? Kaya, hindi na po sila naninirahan pagka ganyan. Kaya kinakailangan alisin. Okay. Alisin. So pag may mga kalat na gano'n, mga seagrass, yun yung pinagbabahayan. Yan, pinagbabayan nila yan. So dati po mas marami, ngayon konti na lang. Konti na lang. At saka dito sa likod, yung mga dito, inaalis din namin ng painot-inot yung ano sa ano. Kaya mas konti na lang talaga. Sige po. Tayo, salamat po. Thank you rin po. Ito yung CR nila. So may tubig naman.
And then may CR pa doon. Ayan. Walang tubig. Tanggalin mo na. Wait lang. Ito, ganito lang siya kaliit. Oh. Ayan, oh. Sobrang liit. Ayan. Parang nunal. Ting. Ang dami isda. Wow! Uy! Galing! Ito ata yung Starfish Island eh. Galing mo! Ay, para na lang. Grabe, dami starfish. Sandbar, Mansalangan Sandbar. Mansalangan Sandbar. Okay po. Welcome to Mansalangan Sandbar. Guys, pakita ko sa inyo yung mga starfish. Daming starfish dito. Ayan, oh, nagkalot oh. Then dito. Ayan. Napakarami. Ito pa. Ayan, ito. Ito pa. Ayan. Ang dami. Grabe, napakarami guys. Solid dito kasi hindi malakas yung current ng tubig. Makikita mo siya dito lang sa hanggang tuhod lang. And then ayun yung sandbar. So mag-i-enjoy ka talaga dito. Dito na tayo ngayon sa ating last stopover. So snorkeling tayo ngayon. Malapit lang doon sa camp natin. Ayan o. Yan yung base camp natin. Time check, it's 3:26 ng hapon.
lang po. Maraming salamat po. Sige. Dinner natin dito sa Siksikan, Balabac. Ayan, at ito yung ating pagkain ngayon. Ayan, no? Ganyan dito sa Camp Malaya. Talagang bubusugin ka. Pag uwi mo, talagang tataba ka dito. Sila yung galit pag hindi mo inubos. Diba? Hindi ka gugutomin. Ayan, shoutout sa Camp Malaya. Kuya, anong pangalan mo nga ulit? Edwin. Ayun, salamat pala kayo kay Edwin kasi siya yung kumuha ng footage natin underwater. Thank you. At siya din yung ating cook at siya yung crew. Ay, tara, kain tayo. Balabac Town proper. Third one, Thank you. Guys, nandito tayo ngayon sa Balabac Town proper. So ito yung port kung saan tayo sasakay ng speedboat papunta dun sa Buliluyan Port. Ganda rin pala dito. Yun ang may watchtower doon. Ito yung kanilang port. Tingnan mo yung bangka. Ayun yung malalaking bangka na sinasakyan nila papunta dun sa island na malapit sa Malaysia. Let's go. Ito na tayo ngayon sa Buliluyan. Time check 7:48 ng umaga. Yung bus na pwede nyo sakyan mula sa Puerto Princesa papunta dito sa Buliluyan. Yung tricycle nila hanggang dito, ganito pa rin, no? Ganda, no? Dito pala yung mga pwedeng mabilhan ng mga pagkain. At dito yung CR. Pila din. Guys, meron pala ditong withdrawhan o ATM withdrawal available here. So pag nagkulang kayo ng cash, pwede kayo dito. Alright guys, time check. It's 2:30 ng hapon at nandito na tayo ngayon sa Puerto Princesa City. At dito kami tutuloy sa Mayumi Lodge. Good for 2 days. At siguro dito na muna magtatapos yung ating Balabac adventure. Maraming salamat.